Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang paulit-ulit na kasalanan pero paulit-ulit din ang biyaya. Habitual sin versus grace, hanggang saan ang mercy ni Jesus Christ. Pero bago ang lahat, isang subscribe, like at share, masaya na po ako at bago pa man manalangin muna tayo. Panginoong Jesus, ito na naman po kami humingi ng paggabay po ninyo sa aming pag-uusapan ngayon na paulit-ulit na kasalanan pero paulit-ulit din ang biyaya. Salamat po, Amen. A main thought. Hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin ni Kristo, pero hindi rin dahilan ng biyaya para manatili sa putik ng kasalanan. Minsan kasi nagiging habitual na ang sin, parang cycle. Fall again. Pero ang tanong, totoo bang nagsisisi o nasanay lang humingi ng tawad? Kung ganoon, para ka ring walang pagkakaiba sa mga ibang mga religion. Makakita lang ng simbahan nagsa-sign of the cross, matapilok lang magsasabi ng Jesus, "Kupo mga kapatid, wala na po tayong gagawin na sa bagong kasunduan na po, napatawad na po tayo ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, namatay siya at nabuhos ang dugo niya sa cross. Dahil sa ating mga kasalanan, wala tayong maipagmamalaki sa Diyos para sa mga hentil." Oo, vayang kaligtasan ay sa pananampalataya kay Kristo, hindi sa gawa. Pero tandaan, ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagsisisi. Kung si Kristo ang buhay mo, hindi mo gugustuhing manatili sa dilim na ikinamatay niya para mailigtas ka mula roon. Mga verses to back it up. 1. Romans 6:1-2. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang sumagana ang biyaya? Huwag nawang mangyari! Tayo napatay na sa kasalanan, paano pa tayo mabubuhay dito? As Paul's mic drop moment, grace is not a license, it's freedom from sin. 2. Titus 2:11-12. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao na nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan. Grace doesn't just forgive, it teaches and transforms. 1 John 3:9. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi ibig sabihin na di na nagkakamali pero hindi na ginagawang lifestyle. 4 Acts 17:30. Ang Diyos ay nagutos sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Kahit Gentile o Jew, repentance is still a response to faith. O mini reflection, faith without repentance is like a heart without heartbeat. It looks alive pero patay sa loob. Kung si Kristo ang Panginoon, hindi mo siya gagawing excuse sa paulit-ulit mong sorry. Kasi dapat sa tunay na pagsuko, unti-unting napuputol ang chain ng habitual sin. Manalangin tayo, Lord God Jesus Christ. Superstar po kayo sa buhay namin. Maraming salamat po sa paggabay. Awa at biyaya araw-araw, maraming salamat po. Amen.